Hello guys, yun nga ho, may gusto lang akong i-share kasi may na-experience ako kanina. Nag-order kasi ako sa TikTok. Dito sa TikTok, nag-order ako ng isang set ng utensils. Um, ano siya? Pot soup. Pot soup. Tapos, mga tatlo atang piraso yun na pot soup. Iba-ibang sizes. Tapos, isang kettle. Tapos, isang, tawag niyan, non-stick frying pan, ayan. So, nagto-total siya ng 800 something, 800 pesos, ganun. Tapos, ayun na, delivery na kanina. Tumawag itong ah, magdi-deliver, yung JNT. Shout out sa taga JNT dyan, ha? Tumawag siya, akala ko naman, dito na siya sa lobby. Oo. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, o sige sabi ko, pasend na lang ng GCash number mo. Ayan. Tapos, dahil sabi ko, isisend ko mamaya, sabi ko ganun yung ano, mamaya konti. Kasi usually di talaga ako bumababa kapag may delivery. Ayun. Through GCash ako nagbabayad. Ayan. Tapos, nangyari, sinend niya yung GCash number niya. Tapos, ayun. Hindi pa dumadating yung sa GCash ko. Ayan, hindi pa pumapasok. Kaya, around 11, 9 past 9 yun siya tumawag. Nag-usap kami sa phone, tumawag siya sa akin. Pagdating ng 11 AM, tinext ko siya. Sabi ko sa kanya, iniwan mo ba sa lobby? Iniwan mo na ba sa lobby, sabi ko yung ano, yung parcel. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi niya sinagot yung tanong ko. Ang sinagot niya, nasend yun na ho ba? Sabi ko, ano ang nasend? Tinatanong kita kung iniwan mo sa lobby yung parcel. Ang sabi niya, hindi ako, sabi niya, magde-deliver kapag wala pa yung payment. O, hindi ka makapag-deny ha, kasi may text tayo. Sa text kami nag-uusap niyan ha, nung time na yan. Ang dami naming text niyan. Oh. Sabi ko, bakit? Nagbago na ba yung policy ninyo? Una mo na bayad. Magbabayad muna bago nyo i-deliver. Yun talaga pagkakasabi niya. Hindi daw siya magde-deliver kapag wala pa yung payment. Sabi ko, anak ng tipaklong tong buang na ito. Sabi ko ganoon. Tapos tinanong ko yung isang kasama niya kasi marami na rin akong order dito sa online, sa Lazada, sa Shopee, ganyan, ganyan. May mga numbers sila sa akin, yung mga nagdi-deliver. Tinanong ko yung kasama niya sa JNT. Sabi ko sa JNT na isang kasama niya, hindi ako nagpakakilala na dito ako sa condominium nakatira kasi pag sinabi ko, malalaman nila kung sino kasi alam nila kung sino yung mga kasamahan nila taga JNT na nagdi-deliver dito sa Century. Ayan. So ayoko din namang mapahamak siya. Ayan. Ngayon, nagtanong ako, sabi ko, ganun ask ko lang, ganun ba talaga policy ng JNT na kailangan mo na hindi ninyo i-deliver? Kailangan mo na magbabayad muna kami bago nyo i-deliver yung aming in-order. Tapos, sabi niya, COD ho ba? Sabi ko, yeah, parang COD na rin kasi GCash eh. Sabi niya, ah, diskarte kasi ng rider yan. Sabi niya kung paano nila makasingil at tawag makakuha ng payment, sabi niya. Pero dapat sana, sabi niya, doon muna sila sa vicinity ng lugar bago sila humingi ng payment. Sabi ko, correct. Sabi ko, pero may kasamahan kayo, sabi ko na hindi daw niya i-deliver yung ano kapag wala pa yung payment. Tapos sabi sa akin ng kasamahan niya sa text din ito ha. Sabi niya, kasi may mga customer ho kasi kami na na-experience na nagbubukas sila ng ng parcel daw na na-deliver nila tapos hindi binabayaran siguro kung nagkaroon ng mali, yung may mga scam na ganyan siguro. Hindi ko pa naman na-experience yung ganyan na nagbubukas ako. Hindi talaga ako nagbubukas sa lobby. Kasi usually, pagka may order ako, may delivery ako, pagka bayad ko sa GCash, gabi ko pa yan pipick upin sa baba sa lobby. Ayan. So, yun nga. So, na-confirm ko na hindi naman talaga dapat sila maningil prior sa delivery nila. Dapat dyan muna siya sa lobby. O, di ba? Ngayon, kung naniniguro sila ang JNT na para makasingil agad sila, nakakuha sila ng payment, eh,
naniniguro sila sa part nila. Unfair naman doon sa part namin na nag-order kasi pinagdududahan ba ako ng JNT na baka hindi ko bayaran. Ganun, halimbawa, let's assume that, mag-presume tayo, magkaroon tayo ng presumption na ganyan. Nagdududa siya sa akin na baka hindi ko bayaran yung 800. Kaya naniniguro siya. So, naniniguro siya sa part niya. How about my part? Paano ang guarantee ko na madi-deliver niya after ko magbayad? Vice versa ang aming isip dyan eh, di ba? Kung nagdududa siya, may doubt din ako sa sarili ko para sa kanya. Hindi ko naman siya kilala eh, hindi kami magkakilala. So dapat, magpang-abot kami sa gitna. Okay, dapat ganun yun. Hindi yung maniningil siya na ang ginawa ko, pinakancel ko, andyan na siya, dumating siya, kinausap ko yung concierge kasi. Na ganun. Maya-maya dumating na daw yung yung magdi-deliver. Paki-cancel na lang, pakisabi, cancel ko talaga, na bad trip ako, guys. Kasi sabi ko, ano ba yan? But first time ko maka-encounter ng ganito na sisingilin ka muna bago i-deliver. Hindi siya makapag-deny kasi may text siya sa akin. Yan ang conversation namin. So wala lang, na-share ko lang. Baka may experience din kayo ng mga ganyan. Hindi talaga dapat yun. Sa JNT ha, shout out sa inyo, call out sa inyo dyan. Kasi ako, madami akong na-order na na mga items sa Lazada, Shopee, no. Uh, yung iba nga iniiwan pa nga nila kasi kilala na nila ako yung mga nagdi-deliver. Iniwan na nga nila dyan eh. Tapos, sir, pa-text na ako ng receipt pagka kumbaga, yung trust nila. Kasi wala naman akong history na ganyan, hindi ko binayaran yung parcel ko, no, hello. Ayan. Kaya nagtataka ako na first time ko maka-encounter ng gano'n, sabi ko, parang di ata tama to, but maniningil muna siya bago niya i-deliver. Di ba? Tapos yung pala, nung tumawag siya sa akin guys, kanina, nung tumawag pala siya, wala pa pala siya dito nun. Akala ko, nung tumatawag siya, andyan na siya, kaya sabi ko sa kanya, paiwan na lang sa lobby, sa concierge, at isisend ko yung payment, sabi ko gano'n sa kanya. Yung pala, wala pala siya. Tumatawag daw sila prior sa delivery nila para to inform us. Hindi, sabi ko, ang gagalaiti talaga ako kanina, day. Tatawag daw, siya, prior daw sa delivery, tatawag muna sila. Ay, naku, pinakancel ko talaga, pakialam ko sa kanya. Di ba? Oh. To be honest, kagaya niya, nung before umuwi yung ate ko from USA, nag-order ate ko ng ratan dito sa veranda namin. Magkano yung amount ng ratan na yun? Nasa 10,000 plus din yun or 11,000 plus. Tapos ano pa ba yung in-order niya? Dalawang inflatable na bed kasi kung dito sila mag-i-stay nung time na yun, hindi kami magkakasya kasi tatlo yung anak niya, asawa pa niya, edi sila. 5 sila lahat. O, ganyan. So, yun namang in-order niya, gito ganyan. Umabot lahat ng mga 15,000. Oh, binayaran naman namin yun nung dineliver ng Lazada. Sa 800 pesos, pagdududahan mo ko. Di ba? Insulto sa akin yon, para sa akin na insulto para sa akin yun kasi bakit mo pumunta ka muna dito sa lobby. Andiyan ka muna sa lobby bago kita bayaran. Kasi kung nagdududa ka sa akin, o sasabihin na natin nagduda siya sa akin, ako ba, tinanong mo, hindi ba ako pwede magduda sa'yo? Di ba? Vice versa. Kaya dapat, sa mga ganyang transactions, meet me halfway by Kenny Loggins. Di ba? Magkita kayo sa gitna. Hindi pa pwedeng pabor lang sa'yo kasi kesyo ganito may customer kang na-encounter na ganito, wag mo lahat, hindi naman lahat ng customer ganun eh. Diba? At hindi ko rin nila lahat, lahat ng rider, lahat ng nagdi-deliver is ganun. Kaya first time ko nga naka-encounter, kaya disappointed ako. Pero commonly sa JNT lang ako nagkakaroon ng problema, sa ibang delivery, wala naman. Kaya pinakancel ko talaga ay hindi cancel kung cancel. Bakit sila ba pwede kong babilhan, di ba? Wala. Tapos, nakakatawa pa doon kasi nga, kababayad ko lang, nagbayad pa ako ng before ko siya tinext, nagbayad pa ako online ng Meralco bill namin na medyo may kalakihan kasi mag-isa ko lang naman dito nag-stay sa unit na namin ng ate ko. Umabot ako ng kulang-kulang 9,000 yung bill ko this month. So nagbayad ako kanina ng online payment.
My goodness, sabi ko, yung kulang-kulang 9,000 ang nabayaran ko. Yung 800, nagduda siya. Pugad eh. Parang hindi ko matanggap na. Kaloka day. Oo, shout out sa'yo ha. Pare. Pre. I love you, pre. Sa uulitin, ako hindi ka makakapag-deny nito kasi may screen, may ano ako, may kopya ako ng conversation natin, may text ka sa akin, okay? Sa taga JNT dyan, medyo kalma-kalma lang. Kalmahan nyo lang. Ha? Mm. Huwag kayo tumawag kaagad. Kung tatawag man kayo, tama naman yan na prior ano para malaman nyo kung ando doon yung tao sa pupuntahan nyo, ipaalam nyo and let them know na magdi-deliver pa lang kayo. Huwag yung sasabihin na maniningil na agad kayo, wala pa pala kayo diyan sa baba. Ayan, ganon ha. Na ano ba tong JNT? May briefing ba tong mga ito? Ha? Kasi parang ay nako, labo-labo. Parang labo-labo na ano, na plastic na labo-labo na. Kaloka. Hmm. Yun lang naman na share ko sa inyo. Kaya kung may ganyo karong experience, wag yung babayaran kasi kung sila naniniguro sila na para mabayaran sila, ikaw na customer, dapat maniguro ka rin. Paano mo masisiguro na i-deliver nga sa'yo yung ano, yung item mo pag binayaran mo na kaagad na wala pa naman siya dito sa ibaba, sa harap ng bahay mo, di ba? Just a simple analysis. This is the very simple analytic procedure for anyone na hindi niya maintindihan. Okay? Ayan lang po. Good evening to all of you guys. Bye-bye.